Ito ba nakikita nyo? Ayan o. Medyo malabo lang. Ayan, ayan. Nakikita nyo yan? Yan po yung dalawang Pilipino at isang Chinese national na sinasabi ngayon ng mga otoridad, espiya ng China sa Pilipinas. Yan. Espiya. Yung mga nakatakip po ang muka, nakatayo. Yung nakapula, nakajacket, nakablack. Yan pong tatlong yan. Dalawang Pilipino, Chinese national lang isa, na espiya. Sabi ng NBI, sabi ng military, at sabi ng DOJ at immigration. Ito ho ay mga nag-iispiya, spy, nakakuha ng impormasyon, sensitibong impormasyon sa Pilipinas. At ito pong Chinese national na ito ay 5 taon na sa Pilipinas. 5 taon na. So kung mula noon hanggang ngayon bago siya nahuli, ay nagtrabaho para kumuha ng information na sensitibo sa Pilipinas, napakarami na pong nakuhang impormasyon ito. At yan ay lubos na nakakabahala. At dahil dyan, naalaala ko po, hindi pa ho tapos yun unfinished business at investigation Yung issue ng di umano, mayroong pinasok na agreement ang Duterte administration sa China nung panahon ni Duterte at ng Duterte administration. Inaamin ng kanilang mga kasamahan dati pa na mayroong agreement. Sinasabi naman ng iba. Pero hindi na ho natuloy ang investigasyon kaya nawala na ito. Palagay ko dapat buhayin, dapat investigahan pa rin yan sinasabing agreement na yan. Meron ba o wala? Kasi kung talagang mayroong agreement or wala, hindi maglalakas ng loob ang Chinese government, Chinese national, na mag-espiya sa Pilipinas na kasapakat ay Pilipino kung wala hong agreement o walang approval. So nakaraang gobyerno. Isa pa ho sa issue na lumabas na rin. Nung 1 linggo lang, pumutok sa Kongreso sa public hearing na yung National Grid Corporation of the Philippines ay pag-aari ng mga Chinese national na mga negosyante na siyang mayroong control ng power supply o kuryente sa ating bansa. Yung National Grid Corporation of the Philippines, yan po ang nagmay-ari ng mga tower, yung malaking kable na nagsusupply ng power, dinadaanan ng mga supply ng kuryente sa buong bansa. Yan pala'y kontrolado ng Chinese government. At yan ay nagsimula din o lalong lumala nung panahon ng nakaraang gobyerno. So ito naglalabasan ng mga balitang ito ay posibleng nakonsente o pinabayaan o nagpabaya ang nakaraang gobyerno kaya tayo sinamantala ng Chinese government. Kasama na dyan sa panghihimasok, pang-aagaw sa West Philippine Sea. Inuulit ko, sa akin pong opinyon at analysis, hindi maglalakas ng loob ang Chinese government o ang mga Chinese na maging espiya dito kung walang kakampi o walang approval o walang koneksyon sa Pilipinas. Kung yung magunita rin ang mga Duterte camp, Duterte followers, at ang mga Duterte mismo, wala kayong nadinig na pagkundina sa mga ginagawa ng Chinese government sa West Philippine Sea. Pati na yung pag-take over o pagkukontrol ng National Grid Corporation of the Philippines. Pati na rin po itong issue ng pagkakahuli ng NBI, ng militar, ng Department of Justice, ng Chinese national na espiya at 2 Pilipino. So may sabwatan. Hindi pupunta itong Chinese national dito ng siya lang. At walang approval yan galing sa kung sino nag-utos sa kanya. Dapat malaman ito. Hindi dapat i-deport yan. Dapat pigain, tanungin, sino ang nasa likod niya. Paano nagkaroon siya ng lakas ng loob na ito po ay mag-espiya at kumuha ng mga sensitibong dokumento. Ayan, hawak na ho ng mga otoridad yan. Nag-press conference yan noong 1 araw lang sa NBI. NBI, Director Santiago, General Browner, AFP Chief of Staff, Secretary Remulla, Justice Secretary, yan po yung marap doon at yung mga yose. So, ibig sabihin, malaking istorya ito, sensitibong issue ito, mapanganib, threat sa national security, ang mga impormasyong nakuha nitong spy na ito. At kanilang ginagamitan ng technology para makalap ang impormasyon. Kaya dapat yan ay pigain, tanungin,
isailalim sa masusing interrogation. Ano ang posibleng impormasyon, sikretong security ng ating bansa na naibigay niya sa China o nakuha niya dito sa Pilipinas, kasapakat ng Pilipino. Grabe po ito, hindi ito biro. Nakataya yung ating ekonomiya at seguridad at West Philippine Sea. Kaya inuulit ko, noong pong nakaraang taon pumutok ang isyo na may kaugnayan sa posibleng agreement dahil napakalalim po ng relasyon ng China at ni dating Pangulong Duterte nung siya ay Pangulo pa. Madalas siya nagpupunta ng China at nagbibiro nga siya na ang Pilipinas daw ay gagawing probinsya ng China at maraming pang-aabuso sa West Philippine Sea, hindi naman kinontrol o hinarang ng nakaraang gobyerno. Ngayon lang pagpasok ng Marcos administration ng 2022, hinarap, linabanan at pinanindigan ng West Philippine Sea sa mga Pilipino. Pero ngayon, tuloy-tuloy pong nakakadiscover ng mga kaduda-duda na mga galaw ng ilang Pilipinong nagtataksil sa bansang ito at kasapakat ang Chinese government or Chinese national. So, alam ba ninyo na pumutok itong balitang ito, na hindi biro itong balitang ito? Wala pa kayong maririnig na pagkundi naman lang o pagtalakay ng mga Duterte followers at Duterte camp. Bakit sila tahimik dito? Ay national security ang issue rito. Inaagawan tayo ng sensitibong dokumento at impormasyon, pati mga property. So kaya kailangan ay buhayin ang posibleng agreement nga. Kung totoong agreement o anuman ang agreement na ito malaman, baka nabinta na ang Pilipinas sa China. Baka pinamigay na ang Pilipinas sa China, kaya ganong kalakas ang loob ng Chinese authority at ng Chinese government na manghimasok sa Philippine territory. At iba pa. Hindi po biro yan. Don't panic. Meron pong kapangyarihan ang ating gobyerno, Office of the President, mga Cabinet Secretary, Intelligence Community, at mga investigador tulad ng NBI, Police, or Immigration para makilala ang mga nasa likod na nag-ooperate, sinasabotahe tayo. Pagsabotahe ito sa ekonomiya, sa seguridad, at sa teritoryong pag-aari ng Pilipinas. Ganun pong kasensitive yan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like, share ng ating mga video na pinag-uusapan dito po sa ating mga channel. Suportahan po ninyo ako at paninindigan natin kung ano ang tama para sa Pilipino, ano ang karapatan ng Pilipino, ano ang karapatan ng mga Pilipinong may paninindigan para sa ating bansa, at marami pang iba. Ang suporta po ninyo ay kailangan ko. Kaya nga mag-like, mag-share ang video. At kung hindi pa kayo, please subscribe para regular po kayong makatanggap, mamonitor nyo ang aking mga topic sa araw-araw.